Hello there, Leo sign. Welcome to your monthly reading. So, Leo, this reading is for the month of July. Love reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, hindi lahat ng Leo maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Leo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo maka-resonate. Leo, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please don't forget to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito, or pwedeng doon, mag-continue doon yung reading ninyo from here to there or from there to here. However, maka-resonate pa din kayo. So, Leo, ano yung pwedeng mangyari this month of July for Leo? Titignan muna natin kung what is happening right now. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. I'm going to pull an oracle card, your person's heart's hidden secret. So, what is happening right now, Leo? What is happening right now, Leo? Your person's heart hidden secret. Commitment, marriage, promises, fidelity. So, commitments. So, let's see ano yung gusto niya sabihin sa'yo. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo, Leo? May nahulog na isa. I consider this. Alam kong niloko kita pero ayoko nang mawala ka. And there is a commitment here. Might be feeling ko yung person mo, gusto niya na talaga makipag-commit sa'yo. Gusto niya na talaga tuparin yung mga promises mo. Pero may mga pinagdaanan kayong pangluloko na nangyayari. So parang this time gusto niya nang ayusin to. Ayaw niya nang mawala ka, Leo. Sino ba namang may gustong mawala si Leo? Anyway, let's see on your part, Leo. What is your situation right now? Leo, your situation right now. So, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. So, might be hiwalay kayo ngayon and bumabalik siguro to sa'yo or gusto niyang bumalik sa'yo. Naloko ka nito and parang nagkaroon ng silent sa inyong dalawa, silence sa relationship ninyo. And feeling mo parang na-abandon ka nang bigla na lang. But might be this person, nagsisi siya sa ginawa niya. Kaya siguro sinabi niya na alam kong niloko kita pero ayoko nang mawala ka. So, let's see what is really happening right now through tarot cards. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. What is happening right now? Leo. Okay, so Leo, okay, kaya pala. So there's a possibility, Leo, might be you are committed talaga sa isa't isa. Like, tinuring nyo na yung isa't isa siguro before na mag-asawa, baka live-in na kayo, or baka meron na talaga kayong serious commitment before because there is a, or baka married talaga kayo ng person na to kasi merong King and Queen of Pentacles here. These are couples talaga nang biglang naghiwalay. So naghiwalay kayo nito because of like nagkaroon ng challenges sa relationship ninyo, nag-away kayo and parang isa dito sa inyo napagod sa away and nagkaroon ng mga clarities. Also may nalaman ka about sa panloloko and napagod and yun na nga, naghiwalay. So, nagkaroon na talaga ng breakup hanggang sa nag-stop na yung pattern ninyo
hindi na kayo nag-uusap. Could be, baka kung personal to, like, umalis yung isa dito sa inyo, or kung naging, what do you call this, LDR man kayo, hindi kayo nag-uusap na lang talaga. So, kasi meron ditong death, like, ending na talaga. So, might be, these are for Leos na merong serious commitment, not just for the new relationship, but this could be a vice versa, okay? Might be this could also be for the cross watchers. So, let's see. Ano yung nalaman mong panloloko? Nag-offer siya ng love towards someone else, Leo. So, nagkaroon talaga siya ng, well, this person is like, akala mo na maayos kayo, seryoso yung pagsasama ninyo, yung marriage nyo ba, could be, tapos nagkaroon siya ng iba, or might be natukso siya sa iba, and dumating siya sa point na parang hindi niya na alam kung saan siya papunta this time. So, nagtago na to siya hanggang sa hindi niya na alam kung anong decision niya this time. So, there are already like judgment. So, siguro may mga naririnig ka na itong asawa mo may ginagawang ganyan, nakita namin, ganyan. So, may mga judgment na might be from other people. May narinig ka na. But your person, nung time na yun, siguro may mga nalalaman ka na, may naririnig ka na, nag-o-observe ka na. Hindi niya pinapakita sa yung changes na yun. Like, parang nandyan pa din siya. Parang, siguro sinasabi niya sa'yo, wala yun. Wag mo isipin, wag mo silang pakinggan. Mga ganong mga bagay. Until sa talaga na, nagkaroon talaga dito ng clarity sa'yo. Kasi even if nagkaroon siya ng iba, nandyan pa din naman siya sa'yo. Like, kayo pa din. So, nagkaroon siya ng iba. Nag-offer pa din siya sa'yo ng like, mga promises, ganyan, gaya nun. So, because might be promise sa marriage ninyo, mga plans ninyo sa buhay. Pero, parang hindi niya lang pinapa-obvious. Marunong siya magdala ng sitwasyon. So, pero meron na pala yun siya, iba. So, somehow, ikaw, hindi ka basta-basta naniniwala sa sinasabi ng iba. Until sa nakita mo siguro, or may napansin ka talaga, na parang may evidence ka talaga. Ganon. Kaya, this time around, naghiwalay talaga kayo. Nung nagkaroon na sa'yo ng evidence dito. So, ano ba yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Nararamdaman ni person mo para sa'yo. Para sa kanya, siya pa din yung asawa. Asawa ka pa rin niya. Like, committed pa din kayo sa isa't isa. Married pa din kayo. So, might be this are really for married couple. Dalawa yung nagbunot ko. Okay. Anyway. Pero, alam mo, nasaktan din siya sa mga nangyari. Nung time na siguro na, might be ikaw mismo, Leo, inabandon naman siya. Nung time na may nalaman ka na ganito. So, parang you did not, might be give this person chance. Nung time na nagkaroon na talaga siya ng clarity, or nung time na may evidence ka na talaga. You know, Leo, pag si Leo kasi talaga, mahirap kay Leo na yung magiging martyr, magiging ano tawag doon? Magiging marupok. Kasi si Leo kasi talaga, malakas talagang confident nila na hindi sila pwede talaga yung inaapak-apakan sila. Yung niloko-loko-loko sila. Kasi gusto nila, di ba Leo? Leo is a lion. Lion is the king of jungle. Queen of jungle. So, they are king and queens talaga. So, they really want that their partner will also treat them like one. So, si Leo, hindi talaga siya pwede sa mga ganyan. Kaya, siguro dito Leo, nung time na may nalaman ka, may clarity na talaga, you abandon this marriage, could be. Nagkaroon talaga ng separation, nag-stop yung pattern ninyo na even if, ano man yung sasabihin niya, even if
pabalik pa man siya sa gaya ng sinabi niya dito na wala akong, alam kong niloko kita pero ayoko nang mawala ka. So, even if magsasabi siya ng ganyan, I think on your part dito, nagkaroon talaga sa'yo ng lakas sa loob na kaya kong mabuhay nang wala ka. So, and dito sa feeling ng person mo, nasaktan din siya sa nangyari. Nasaktan siya siguro sa desisyon mo, and para sa kanya, asawa ka pa din niya. Asawa pa din siya. Kumbaga parang ganun. May responsibility pa din siya sa'yo. Though, mayroon din siya feeling dito na medyo na-disappoint lang din siya sa'yo. Siguro na-disappoint siya in a way na hindi mo siya pinakinggan or hindi mo siya binigyan ng chance na magsalita, hindi mo siya binigyan ng chance na mag-explain. Siguro na-disappoint siya na gusto niya, however, na sana isipin mo na mas importante yung marriage kaysa sa away ninyo, kaysa sa may mga lalaki kasi talaga ganyan kung lalaki na, kasi feeling ko lalaki to dito or babae ba, depende kung saan kayo naka-resonate and kung alin kayo dito. Anyway, kumbaga hindi niya naisip yung pagkakamali niya, yung naramdaman mo, na feeling niya siguro na ngayon mo lang nalaman yung katotohanan, nagkaroon siya ng clarity, sana nag-usap kayo, nagkaayos kayo, kasi kaya naman niya siguro iwan para sa'yo, para maayos lang kayo. Pero hindi mo siya binigyan ng chance ng ganun, instead of umalis ka dito. So, siya, parang sa kanya, wala siyang choice, kundi aalis na lang din siya ng kalmado sa sitwasyon, kasi nga, ikaw na mismo na nag-abandon na ng sitwasyon, ng relasyon. Kasi gusto niya talaga sana na magkaayos kayo at magkabalikan. Na willing naman siya mag-move forward towards with you. Na willing siya na iwan yung isa para sa'yo kung mag-usap lang kayo ng maayos. Na akala niya siguro na nalaman mo na yung totoo, nagkaroon na ka na ng clarity, kausapin mo siya, patawarin mo siya, at iwan niya yun para mag-ayos kayong dalawa. At patawarin siya na mag-ayos na kayo. But hindi ganun ata yung nangyari dito. So, kaya nasaktan din siya, na-disappoint siya in a way, dahil sa siguro hindi mo na tinatanggap yung offer niya. So, medyo na-disappoint siya kasi gusto niya pa rin na ayusin yung marriage ninyo at mabalik sa dati, yung pagsasama ninyo or yung family ninyo. And halos hindi siya nakakatulog sa gabi dito, thinking about paano bumalik yung tiwala mo sa kanya. So, ano naman yung naramdaman mo dito, Leo? Ano yung naramdaman mo dito, Leo? So, sa'yo naman dito, Leo, naglakas loob ka lang talaga dito. Pero, alam mo, sa totoo lang, na-stress ka din talaga sa nangyari. Siguro nga dito sa high priestess na to, noon, dati ka pa, nag-o-observe ka na. Parang hindi mo lang talaga to nilet out sa kanya agad-agad kasi you want an evidence talaga. Para isahan na lang talaga. May ebidensya ka na, wala nang alinlangan pa. Wala nang alibis or anything kasi may ebidensya na. So, dati pa lang, na-stress ka na talaga sa nalalaman mo about your person. But, you are still really waiting for this person that, kahit pa paano, nung sa mga nalalaman mo, nag-antay ka pa din na baka ayusin niya pa din to. Kung baka mag-decide pa din siya na ayusin to in his own way, his or her own way. Na hindi na kailangan na sabihan mo siya, hindi na kailangan na awayin mo siya, hindi na kailangan na motivate pa siya or what. Baga, siya mismo, marirealize niya mismo yung pagkakamali niya. Na ayusin niya to, magkaroon siya ng changes, pagbabago, dahil gusto mo na ma-realize niya na mahal ka niya.
yun, gusto mo na ma-realize niya na yung pagmamahal niya sa'yo is very different. Pwedeng magkamali. Because you are Leo, you can understand. So, pwedeng nagkamali siya, pero gusto mo na ma-realize niya alone. Hindi sa palaging yung inaaway mo siya. So, but then, na-stress ka din kasi parang feeling mo walang nangyayaring pagbabago. So, feeling mo halos dahan-dahan kayong nawasak ng person na to. And ikaw naman, nasa point ka na you are very much focused on your family and building your family. Mabuo lang yung, maayos na yung pamilya. Nagkaroon ka ng patient dito without him knowing na alam mo na yung katotohanan. So, until sa, yun na nga, mayroon ng clarity. Umalis ka na emotionally from this. You cut off the cycle. And not because of right away mo ginawa yun. Dati pa tiniis mo na yun. Inobserba mo lang yung sitwasyon. Inintay mo lang na magbago siya. Without you, like, parang reklamo, walang totally sobrang away. Merong mga away-away, pero wala yung sobrang away. You really wait for the time na siya mismo magbago sa sarili niya. Pero walang nangyari, kaya umalis ka. Might be you abandon this marriage, could be. And even if andun sa point na nagpaplano ka pa din dito na however, sana maayos pa din talaga kayo. Kasi masakit naman talaga para sa'yo. Masakit to para sa'yo, lalo na kung may mga anak kayong dalawa. Because these your parents could be, this could be matured people. King and Queen of Pentacles, meron kayong responsibility. So, gusto mo pa din na maayos kayong dalawa. However, na kahit para man lang sa responsibility na meron kayo. Pero sa ngayon, parang yung feeling mo, gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko muna na magkaroon ng time sa sarili ko. Mag-soul-searching muna ako, parang ganun. So, yun, Leo, you might be dealing with, you might also be dealing with, or you might be dealing, hindi pa pala ako nakaano ng zodiac. With Capricorn, I can see also here Aquarius, Taurus, might be same Leo. You might have Pisces in your chart. Check your placements, or you might be dealing with the Pisces as well. So, Aries is also here. You might be dealing with. I can see also Cancer, Scorpio, and Libra. So, yun. Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see kung ano yung pwede mangyari this month of July. Sa base sa nangyayari sa inyo ngayon, Leo. Ano yung pwede mangyari? This month of July, based sa sitwasyon ninyo. Trap. This is from your person side. Natatrap yung person mo. Or matatrap. This will be in the near future. So, ano yung pwede niyang sabihin sa'yo? Gagi. Hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko. So, let's see. Parang nagagets ko to. Kasi umalis ka, di ba, Leo? So, ano yung pwede magiging sitwasyon mo dito? Cup. Meeting, conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. So, let's see. Bakit ko nagagets? Feeling ko kasi, ito lang, wala pa namang sa tarot card. Ang nagagets ko lang dito, di ba umalis ka, ngayon break up kayo, na-abandon, may silent treatments, may separation sa inyo. That no matter what, anong kanya kausapin, dahil sa nasaktan ka talaga, na-stress ka, hindi mo siya pinansin. Hindi mo muna siya binalikan. Kahit ano pang sabihin niya. So, dito, sa side na to, siguro may mga nangyari na
etong panloloko na ginagawa niya, nag-continue siya doon instead of tinigil niya. Yun yung pagkakamali niya. Kasi naipit siya sa sitwasyon. Na-stuck siya, na-tie down, na-captive, or whatever. So, nag-continue siya dito na nakala niya wala na talaga kayo or ayaw mo na talaga sa kanya, kinontinue niya to. Ngayon, dumating sa point na siguro even if nag-continue siya dito sa person na to, nag-try pa din siya ng best sa'yo na maayos kayo. So, noong time na yun, so dahan-dahan ka na din na nakipag-usap ka niya kasi kahit papano, di ba nakita ko dito sa nararamdaman mo na gusto mo pa din mabuo yung pamilya ninyo. Gusto mo pa din na maayos para lang man lang sa mga anak ninyo. Yes. So, dito nagkaroon na kayo ng parang moment together kahit papano na nagkakaayos kahit papano. Hindi pa naman nagkabalikan pero nagkakaayos na. Parang meron ng chance or may hope na sa pagsasama ninyo. So, ngayon, may hope na sa pagsasama ninyo. Ipit siya ngayon kasi sila pa ata nung dahilan ng panloloko niya sa'yo. Kaya na-trap siya. Ngayon, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Kasi siguro wala din siya masabi doon sa isa. Might be that other person is there for him or her during those time na wala ka. So, siya siguro yung tumulong, supporting him or her, be there for him or her, or ano man yan. Ano man yung dahilan, siguro nahulog din talaga siya, or baka this is like personal talaga sila nagsama, or during that time na umalis ka, or pinalayas mo ba siya, or whatever na hindi kayo together, or kung LDR man kayo, malayo talaga kayo sa isa't isa, so hindi mo malalaman kung nasaan siya, that you thought na inaayos yung sarili niya, yung pala, nakipag-continue pa din siya dito sa isa. So, cross-watchers, pwedeng kayo to, okay? Check the story. So, ano yung pwede mangyari this month of July through tarot cards? See, tinago niya sa'yo. So, ganito na nga. Habang itong person na to, still pa rin, gumagawa pa din siya ng way para bumalik ka. Parang still nagko-continue pa din siya sa ano niya na ayaw ka na niyang mawala. So, if ever this is naging LDR man kayong dalawa, kung mag-asawa kayo na naging LDR kayo, that you thought this person is inaayos niya na yung sarili niya habang lagi siyang nakipag-connect sa'yo, habang lagi siyang humingi ng tawad sa'yo, habang pinapakita niya sa'yo na gusto niya nang maayos kayo. And like hindi siya tumitigil hanggat sa hindi mo siya patawarin or kausapin ulit. You never know that during this time na ginagawa niya, nag-cheat pa din siya sa'yo. Like, sila pa din nung taong yun. Yung babae ba o lalaki yun. Depende, okay? So, this is very disappointing on your part kung malalaman mo to. Kasi, secret talaga to. So, parang wala siyang balak sabihin talaga dito. This is a secret. And you, dahil nga asawa mo siya, may responsibility kayo, nakikita mo din yung effort niya, nag-e-effort siya sa'yo. So, bumabalik yung pagmamahal mo sa kanya dahil may mga anak kami, siguro ayusin ko na lang talaga to. Kasi nandito na yung friendship eh. Nakikipag-usap ka na ulit sa kanya. Nakikipag-ayos ka na ulit. Kumbaga, dahan-dahan pinapatawad. And bumabalik yung mga memories niyo sa isa't isa. Yung mga times na masaya kayo, ganyan. So, nagkakaroon kayo ng confrontations, away, ganyan. But then, hindi tumitigil nga yung person mo. So, akala mo, itong person na to is, na talaga siya, sincere na talaga siya sa ginagawa niyang effort, that you never know, na sila pa pala,
nung isa habang ganun yung ginagawa niya sa'yo. Siguro ganito. Siguro nasa point siya na kung sakaling babalik ka na sa kanya, iwan niya na to. Nung una, ganun siguro yung ano niya. Yung siguro iniisip niya. Kung sakaling magkaayos na kayo talaga, iwan niya na to. Ayusin niya na yung sa inyo. Lalo na kung LDR kayo, kung magkita na kayo, iwan niya na to. But then, itong other person na to, I can sense talaga is big support ng binigay sa kanya nung other person na to. Nandyan para sa kanya, pwedeng nagastusan din to siya, pwedeng nung time na problemado siya, nandyan siya, siguro pinatira to sa bahay or whatever. So, malaki din talaga yung wala siya masabi dito sa isa. Hanggang nahulog din talaga siya dito sa isa. So, nahulog siya dito sa isa. And then, dito na siya naipit. Na-trap na siya ngayon. Na-tie down na siya. Hindi niya na alam kung sino yung pipiliin niya. Dahil, hindi niya expected na pagbigyan mo pa siya. Hindi niya expected na makipagayos ka pa sa kanya. Na kakausapin mo pa ulit siya at maging kahit pa paano maging friends at mag-uumpisa ulit. So, ngayon, even sa mga parang nasa point na kayo na peaceful na ng dahan-dahan para maayos na yung pamilya, para maayos na yung pamilya. Nakikita ko kasi dito, nalaman mo ata to. Kasi I think you're stalking, you're trying to card. Kasi nandito yung disappointments. See? Nalaman mo to. Doon tayo na akala mo, parang bumabalik, nag-flashback sa'yo yung panluloko niya ulit. Nung nalaman mo to. Kaya nga dito, parang biglang magkakaroon na naman kayo dito ng arguments, away talaga to. Like, hindi mo expect that this person, ginawa ka lang niyang tanga sa mga pangyayari. So, parang yung mga plano sana na during that time na nag-okay na kayo at pinag-usapan ko ano man yung mga plano na yon is parang biglang na-disappoint ka talaga, nalungkot ka talaga sa mga nangyari na ang ginawa mo pa lang talaga akong tanga na akala ko okay na tayo. Ayusin na natin yung pamilya natin. But then, yun pala, may tinatago ka pa pala sa akin. So, at sinekreto mo to. So, let's see kung paano ba ito nalaman. Basta malalaman mo to. Malalaman mo talaga to. Kasi, feeling ko ramdam mo din eh. Ramdam mo din. Kasi halos, I think, even if bumabalik siya sa'yo, even if nag-o-offer siya sa ng new beginning, parang meron pa rin talagang intuition sa'yo. May intuition sa'yo na nagsasabi na ang pag-isipan mo ng mabuti to. Yung intuition na umabot na siya sa parang feeling of hindi ito yung right path, ito yung right path para sa'yo. I-check mo to, kailangan mong mag-observe, kailangan mo mag-stalk or something. Kasi halos kahit nasa point na I think na nag-o-offer siya sa'yo ng new beginning, bothered ka pa din sa person na to. Parang hindi pa fully yung tiwala mo sa kanya talaga. Like, hindi mo feel talaga na yung tiwala mo. Pero, para nga sa responsibility na meron kayo or sa mga anak ninyo, nag-okay ka, nakausapin siya. Though, bothered talaga to sa'yo, na baka sila pa talaga. And yun na nga, dito muna siguro talaga nalaman to. Might be you stalk this person, and doon nagkaroon talaga kayo dito ng matinding pagtatalo. Dahil nga nandito yung full card, then you felt like ginago mo lang talaga ako. So, this time around, parang
you will going to cut off na talaga the cycle. I just really don't know if magkakaayos pa kayo in the future nitong person na to, pero you are very disappointed na kasi talaga eh. You are very disappointed sa taong ito. Parang kumbaga akala mo na maayos pa talaga kayo ngayon na bumabalik siya sa'yo. Ngayon dumating sa point na sobrang nasaktan ka this time. Kasi parang naglakas loob ka din na tanggapin siya eh, na dapat hindi na. Tapos nagkaroon sa'yo ng clarity talaga dito na pangluloko niya. Lalo na nandito sa point na hindi mo na, siguro baka yung other person nakipag-usap na din sa'yo na ganyan. So basta may clarity talaga dito. So might be you're going to walk away emotionally from this. Kasi lalong parang in the second time around na panluloko niya sa'yo, lalong masakit talaga to sa'yo. Kasi ginago ka na naman niya ulit. So yun. You might also be dealing here with Pisces. I can see here Cancer, Aquarius, Scorpio, as I said earlier. Gemini is also here. So, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you, Leo, for the month of July. Thank you and God bless.